Good morning mga anak ng kataas-taasan Diyos, minamahal at patuloy na iniingatan at pinagpapala ng ating Panginoon. Amen po. This morning, patuloy po nating papasalamatan ng ating Panginoon dahil sa kanyang katapatan at pag-iingat sa ating mga buhay. Sa pamamagitan po ng pakikinig natin ng kanyang mga salita, ipinapakita po natin ang ating respeto at pagmamahal sa ating Panginoon. Handa na po ba kayo? Please type amen. Ano po kung handa na? So, thank you. Tayo po ay mag-pray. Sa aming Diyos na dakila at makapangyarihan, Ikaw na aming Panginoon, Ikaw na aming tagapagligtas, Ikaw na pinagmumula ng aming buhay at kalakasan. We thank you so much, Lord God, for this morning, for giving us once again, Lord, a time para magkasama-sama kami, Panginoon, sa pagdakila at pagluwalhati sa banal mong pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa umagang ito na maunawaan ang iyong mga salita at hayaan mo lang, Lord, na maparangalan ka namin, madakila at maluwalhati. Salamat, aming Ama. Patuloy po namin pinagpapala at dinadakila ang Panginoong Jesucristo sa aming buhay at patuloy, Lord, na Ikaw naman, Panginoon, ang magpala sa buhay ng mga anak mo na makikinig at magkasagawa ng mga salita mo sa umagang ito. Thank you so much, Lord God. We bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay buhat sa Deuteronomy 8, 1-3, 16, at saka 18. Ano po? So, sa aklat mong ito, inihanda na muli ni Moises ang bansang Israel para sa pagpapatibay na muli ng covenant nila sa Panginoon. So, bakit ba merong covenant? May covenant po or kasunduan dahil ito po ang magbibigay ng go signal sa ating Panginoon para makialam, gumalaw at gumawa sa mga buhay ng mga tao na gusto niyang alagaan. Ano po? So, ano ba ang covenant na ito? Ito po ay isang kasunduan upang ayusin ang buhay natin, upang kontrolin ang buhay natin, at upang pakialaman ang ating buhay. Ano po? So, papaano ba tayo nagkaroon ng covenant sa Panginoon? So, we have that covenant because of the blood of the Lord Jesus. Ano po? Nang ilagay ng Diyos Ama ang lahat ng kanyang puot at kasalanan sa Panginoon Kristo, nakalapit po ang mga tao sa Panginoon. Yung mga taong nanampalataya at nagtiwala kay Jesus, ang resulta po nito ay sinasamahan po sila ng Trinity, ano po, ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu. Now, kung gusto po natin na maging matibay, matatag, at malago ang ating mga pananampalataya, kinakailangan po na kilalanin natin ang involvement ng Panginoon sa ating buhay. So, ano bang objective ng pagiging follower ni Jesus? Ang objective po ng pagiging follower ng Panginoon Kristo ay upang magkaroon tayo ng isang malalim at malagong relasyon sa ating Panginoon. Gusto po ng Diyos Ama, gusto po ng ating Panginoon na isali po natin siya sa ating buhay. Now, bakit ba gustong sumali ni Lord sa buhay natin? Kasi po, ito yung reason. Gusto ng Panginoon na hubugin tayo, bantayan tayo, at mahalin tayo para maging safe po tayo at magkaroon ng magandang kinabukasan. Now, anong gagawin natin ngayon na yun pala ang gusto ng Panginoon? So, we need to protect that involvement of God in our lives. Kinakailangan pong protektahan natin ang involvement ng Panginoon sa ating buhay. Why do we need to protect it? Kayang-kaya naman ng Panginoon. Kasi po ganito, ayaw po ni Satan na merong nagmamahal sa Panginoon. Ayaw din po ni Satan na merong sumusunod sa Panginoon. Ayaw po ni Satan na may nakikita siya na merong tao na may takot sa Panginoon. Ayaw po ni Satan na merong maligtas.
Ayaw po niya na merong makasama ang Diyos sa langit na tao. Now, how are we going to protect that involvement of the Lord in our lives? So, anong gagawin natin? Ito pong gagawin natin para maprotektahan natin ang involvement ng Panginoon sa buhay natin. Do not drive Him away. Ano po? Huwag nating itulak palayo ang Panginoon sa ating buhay. So, papaano ba natin itutulak palayo si Lord sa buhay natin? Kapag hindi na po natin ginagawa ang basic, itunutulak po natin palayo ang Panginoon sa buhay natin. Hindi na kailangan sabihin mo sa Lord na, Lord, umalis ka sa buhay ko, ayaw kitang kasama. Lord, umalis ka sa buhay ko, ayaw kong pinapakailaman mo ang buhay ko. Hindi na po natin kailangan sabihin ng ating labi, ano po, yung hindi natin paggawa sa basic na lagi kong sinasabi, ano po, yun ang mag-drive away sa Panginoon para iwanan tayo, para layuan tayo. Kasi the moment na hindi na po natin ginagawa ang basic, ano ba yung mga basic na yan? Ang pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pag-attend ng cell group, pag-attend ng midweek, pag-attend ng preaching, ng Sunday service or cell celebration, pag-attend ng cell group, pagbabasa ng Biblia, pag-meditate ng Biblia. Yan po yung mga basic. Kapag hindi na po natin ginagawa yan, aalis sa buhay natin si Lord. Pastora, bakit naman aalis sa buhay natin si Lord? Hindi ko na naman ginagawa. Yung kasi po ganito, the moment na pinabayaan po natin ang paggawa ng basic, the moment na hindi na po rin ginagawa ang basic, madali na po makakapasok ang kasalanan. At sinasabi ko po sa inyo, hindi natin alam, nakakagawa na po tayo ng kasalanan. Kaya madali nang umalis ang Panginoon. Bakit? Di ba like ko sinasabi? Kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan, hindi po tayo pwedeng gamitin ni Lord. Hindi po pwedeng tirahan ng Panginoon ang ating katawan. Bakit? Hindi po siya humihipo sa marumi, hindi po siya tumitira sa marumi, at hindi po siya tumitingin sa marumi. Kaya kinakailangan pong protektahan natin ang involvement ng Panginoon sa buhay natin sa pamamagitan po ng paggawa natin ng basic. Again, ano yung mga basic na yun na dapat natin gawain sa bawat araw? We need to pray. Pastora, ilang beses ako magpe-pray. Ang man after God's own heart ay namatay na mayaman at marangal. Alam nyo ba or alam mo ba ilang beses siya nagpipray sa loob ng buong maghapon? Sige po, pakitype po sa comment box natin kung ilang beses nagpipray ang man after God's own heart. If you want to be like him, kinakailangan pong trabahuhin natin ang pananalangin, seryosohin natin ang pananalangin, bigyan natin ng atensyon ng ating pananalangin, okay? So, ilang beses nagpe-pray ang man after God's own heart na nagresulta para magkaroon siya ng isang mapagpakumbabang puso, na nagresulta para pagpalain siya ng Panginoon, at ang sabi ng Biblia, na siya ay mamatay, siya ay mayaman, at siya ay marangal. So, ilang beses nagpipray ang man after God's own heart. Ang pangalan niya ay si Haring David. Morning, evening, and at noon. Salamat po sa mga nag-type ng answers. So, 3 beses po nagpipray si Haring David na nagresulta ng kanyang kapakumbabaan, hinangaan siya ng Panginoon, minahal siya ng Panginoon, at ginantimpalaan siya ng Panginoon. At wala na pong nabuhay na hari na kagaya niya. Alam niyo ba na ang lahat ng hari sa bansang Israel, si Haring David po ang modelo? Ako po nga nasa 2 Chronicles ng Bible reading ko. Alam niyo ba na sabi ng Panginoon ay lahat ng tatayong hari or lahat ng uupong hari sa bansang Israel, ang dapat niyang tularan ay si Haring David. O di ba ang tindi nun? Siya yung modelo sa lumang tipan. Sa bagong tipan, si Jesus ang modelo. At sa susunod pang tipan ng Panginoon, sana po ay tayo na ang modelo. O di ba tayo mga mananampalataya? Okay? So if you want the Lord to bless you, if you want to be an apple of the eye of God, you need to pray, and to pray just like David.
Okay, ano pa ang basic? Bukod sa pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Nasa screen nyo po yan. Ano pa? Pag-a-attend ng cell group, pag-a-attend ng prayer meeting, at pagsamba sa Panginoon. Bakit? Ang mga gawain pong ito ang maglalapit sa atin sa puso ng Panginoon. Ang mga gawain pong ito ang magtutulak sa atin para maging righteous or matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang mga gawain pong ito ang magbibigay sa atin ng kabanalan at magbibigay sa atin ng pagmamahal para sa ating Panginoon. Kasi ganito, kapag mahal natin si Lord, hindi na natin kailangang utusan ng Panginoon. Kusa tayong gagawa dahil mahal natin ang ating Panginoon. Amen. Now, bakit kailangan gawin ng basic? Kasi yan ang magpapalakas sa atin. Di ba sabi ko kanina? Magpapalakas sa atin. Ano pa sabi ko kanina? Nakalimutan ko. Ano nyo na lang, nakarecord naman yan, i-replay nyo na lang, ha? Okay, so, napakahalaga na ginagawa po natin ng ating basic. Kasi kapag natin yung ginawa, uulitin ko sinabi ko kanina, kapag hindi natin ginawa ang basic, magiging malapit po tayo sa kasalanan. Kapag tayo nagkasala, hindi na magkakaroon, hindi natin maramdaman ang conviction ng banal na Espiritu. Bakit? Kasi manhid na ang ating puso dahil wala naman tayong kabanalan. At hindi naman tayo malapit sa Panginoon. Nagbibigay po ng kapangyarihan para maging matapang tayo, para maging matalino tayo, para maging matatag tayo, ang mga basic na yan. Ulitin ko po, anong ginagawa ng basic sa ating buhay? Nagbibigay ng kapangyarihan, nagiging matapang tayo, nagiging matalino tayo, at nagiging matatag tayo. Kung gusto mong hangaan ka ng mga tao sa paligid mo, manalangin tayo ng manalangin para mapalapit tayo sa Panginoon dahil kapag lagi tayong kasama ng Panginoon, magiging katulad niya tayo. Okay? Now, ang pananalangin po ang magbibigay sa atin, hindi lang pananalangin na, yung basic na yan ang magbibigay sa atin ng talino to discern the work of the enemy, the plans of the enemy, at lahat po ng gustong gawin ng kaaway para mawasak tayo. Yang paggawa ng basic na yan ang magbibigay sa atin ng discernment. Hindi lang discernment, kundi sharp discernment. Ano po? Kapag ginagawa din po natin ng basic, God can open our spiritual eyes para makita natin ang kanyang ginagawa. Nalala ko po nung nag-worship po kami dito sa church noong Tuesday, hindi ko alam, di ba? Kasi inire-reveal lang naman ng Panginoon sa atin ang laman ng ating puso kapag po tayo ay sumasamba sa Kanya. So, hindi ko alam na ako pala nag-aalala, ako pala natatakot. Alam niyo, sabi sa akin ng Panginoon, wag kayong matakot, wag kayong mag-alala, hawak ko kayo sa aking kamay. Nakita ko nga naman ang kamay ng Panginoon at sa gitna po ng kanyang kamay, may nakita po akong hindi ko alam kung bilog, kung ano baga. Basta, I saw the hands of the Father at meron pong laman ang kanyang palad. At ang sabi sa akin ng Panginoon ay, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala, dahil hawak ko kayo sa inyong mga kamay. At grabe po, alam niyo yung grabe yung naramdaman ko na paghanga sa Panginoon, grabe yung naramdaman ko po na pasasalamat sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Great encouragement po yun. Big encouragement po yun. Hindi natin maiiwasang hindi matakot kasi naranasan po natin ng January 12 ay talagang shocking po yun. Pero salamat sa salita ng Panginoon, salamat sa pagmamahal ng Panginoon, salamat sa pag-open up ng Lord ng spiritual eyes and ears natin, narinig natin ang kanyang tinig, nakikita natin ang kanyang mga pinaplano, ang kanyang mga ginagawa. Bakit? Because we are doing the basic na nagiging dahilan para mapalapit tayo sa puso ng Ama at ipakita niya sa atin ang kanyang mga plano at ipakita niya sa atin ang kanyang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Ano po? So tandaan po natin, 12 ang anak ni Jacob, pero iba ang pagtingin ng Panginoon kay Joseph. Pinagpala siya ng Panginoon. In fact, si Ephraim at saka si Manasseh ay ibinilang ng Panginoon sa 12 tribes. Ano po? So, patuloy lang po tayo na gumawa kahit na mahirap, kahit na minsan ay parang ayawan na, kahit na minsan ay parang hindi na kaya.
pero patuloy lang po tayong gumawa. Bakit? Hindi po natutulog ang ating Panginoon, hindi po pumipikit ang kanyang mga mata, hindi napapagod ang kanyang mga mata sa pagtingin sa kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Amen? So, ano pang meron? Nakita ko po ang kamay ng Panginoon at great encouragement po yun sa akin at alam ko po na nang ikinikwento ko sa inyo ngayon, alam ko po na kayo rin po ay nai-encourage. Ano po? Bakit po? Dahil alam natin na mayroon tayong isang Diyos na nagmamahal sa atin at nagbibigay ng proteksyon sa atin. Ano po? So, siguro, ipinakita sa akin ng Lord yun kasi nga ay nakita niya na nag-aalala ako. So, nag-aalala ako para sa school, para sa church, ayan, para sa mga tangke namin, ano po. Dami ko kasing bitbit, ano. So, ang iba, aalis lang po ng bahay, wala. Damit lang ang dala damit lang po yung dala nila. Madaling umalis ng bahay, madaling mag-evacuate. Ano po, pero ako, alalahanin ko po ang instruments ng church, alalahanin ko po ang buong church, ang buong school, ang mga kapatiran, alam niyo po yun. Gusto ko kayong dalhin sa lugar na kung nasan po ako para sama-sama tayo. Kaya lang po, hindi pwede, kasi yun nga, ang dami natin. So, gusto ko po nakikita kayo, gusto ko po nababantayan kayo. Pero alam ko naman na kahit hindi ko po yan kayang gawin ay kaya po siyang gawin ng Panginoon sa inyo. Kaya po siyang gawin ng Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? At sa mga gusto ko pong ito ay wala akong magawa. Wala akong magawa kundi ang umasa sa ating Panginoon na Lord. Iingatan mo ang church, iingatan mo ang school, iingatan mo ang lahat ng mga anak mo, ang mga taga San Nicolas, ang mga taga Agoncillo, ang mga taga Taal, ang mga taga Lemery, and that is what we call, pakitype po sa baba. Ano po ang tawag doon sa paglalagay ko sa harapan ng Panginoon ng church, ng school, ng lahat ng mga kapatiran? Ano po ang tawag doon? Ang tawag po doon ay, salamat po sa mga nag-type, ang tawag po doon ay pananampalataya. Mahirap talagang manampalataya, pero kailangan nating manampalataya dahil yun ang utos ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa mga huling panahon, the just shall live by faith. Sa mga huling araw, ang mga matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Gusto nilang gumawa pero hindi nila kayang gumawa at wala silang choice kundi ang umasa sa Panginoon. Iaasa po natin sa Panginoon ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. At ang tawag po doon ay pananampalataya. Sabihin mo nga po, pananampalataya. Yan. Iaasa natin sa Panginoon ang mga bagay na hindi natin kayang ingatan. Ang mga bagay na hindi natin kayang bigyan ng proteksyon. Alam niyo yon, I heard it last June or July, sabi po ng Diyos Ama kay Satan, huwag mong gagalawin ang lugar na tinitirahan niya. Amen? So anong ginagawa ng Diyos? Ang Diyos po may ginagawa. God is fighting for us. God is on our side. Amen. At ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. Now, ano bang ginagawa ni Satan? Ang ginagawa po ni Satan, sinasaktan niya tayo, winawasak niya tayo para ano? Para mawala ang tiwala natin sa Panginoon. Papaano natin ipoprotect ang ating sarili against the enemy? Kinakailangan pong payagan natin na pumasok ang Diyos sa ating buhay. Uulitin ko po, papaano natin poprotektahan ang ating sarili sa lahat ng gawa ng kaaway? Payagan po natin na pumasok ang Panginoon sa buhay natin. Allow the Lord, invite the Lord. Now, bakit ba natin papayagan na pumasok ang Diyos sa buhay natin? Kasi po nagmamalasakit ang ating Panginoon. Pinagmamalasakitan tayo ng Panginoon. Ano ang proof na pinagmamalasakitan tayo ng Panginoon? Number 1, God revealed His love and grace to us.
Ipinakita ng Panginoon, ipinaramdam ng Panginoon ang kanyang pag-ibig at ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin. Ano po sabi nga ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano ang proof na mahal tayo ng Panginoon? Ano ang proof ng grace ng Panginoon? It's the Lord Jesus, the only Son of God, the begotten Son of God. Anong ginawa ng Diyos Ama? Ibinigay sa lahat ng sasampalataya sa Panginoon Kristo. Actually, sa lahat ng mga tao, ibinigay ang Panginoon Kristo. Pero hindi lahat ng tao ay tumanggap sa Kanya. Hindi lahat ng tao ay gusto si Jesus. Hindi lahat ng tao ay gustong pakialaman ng Lord ang mga buhay nila. At mapalad ka kasi tinanggap mo si Jesus. At mapalad ka dahil in-invite mo ang Panginoon to come to you para makasama mo siya. Amen. Sabi po ng Deuteronomy 8, verse 1. Deuteronomy chapter 8. Sabi po dito ay, sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi. Deuteronomy 8:8 po yan. Ano po? So, ayan. Sundin ninyong mabuti. Kailan po? Sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay. Dumami ang inyong lahi at kayo makarating sa lupang ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Ngayon, if we meditate this verse, makikita po natin ang malasakit sa atin ng Panginoon. Ipinapaabot ng Panginoon sa pamamagitan ng verse na ito na nagmamalasakit po siya sa lahat ng sumusunod at nagmamahal sa kanila. Though may utos, ano po sabi doon? Sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito. Utos po yun. Kahit na po may utos, kapag atin pong sinunod ang utos na ito, magbe-benefit po tayo, mayroon pong kapakinabangan. So, ano ang kapakinabangan? Tayo po ay mabubuhay, we will live, we will multiply, and we will possess the land. Ano bang buhay ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon? Isang buhay na ganap. Ano po ang gusto ng Panginoon na ibigay sa ating buhay? Abundant life, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Now, how to multiply? Papaano ba tayo dadami? At papaano dadami ang mga tao na sumasampalataya sa Lord, sumusunod sa Panginoon? Tayo po mismo na mga mananampalataya, hindi po tayo makakapagregalo ng mga tao sa harapan ng ating Panginoon kung hindi po natin ito gagawin. Pastora, anong first step para mabigyan ko si Lord ng regalo, para makapagdala ko ng mga tao sa kanyang paanan, para siya ay mahalin, sambahin, respetuhin, at igalang? Ito po yung first step na gagawin po natin para po tayo ay makapagbigay ng gift na soul sa ating Diyos Ama. We need to surrender to the Holy Spirit. Di ba nung Wednesday, inaral po natin, ang lahat ng meron tayo, ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu dahil hiningi niya sa Ama. And our Father is the decision maker. Kapag hiningi ng banal na Espiritu at ibinigay ng Diyos Ama sa banal na Espiritu para ibigay sa atin, ano hong mangyayari? Magkakaroon tayo. Kaya ang first step para po tayo ay mag-multiply, para dumami tayo. Pastor, wala namang face-to-face, wala akong problema. Kaya ng Panginoon magpadala ng mga viewers kapag tayo po ay nagla-live. Kayang buksan ng kanilang puso at isipan para maintindihan nila at maunawaan ang salita ng Panginoon. Kaya ng Lord bigyan ng liwanag ang kanilang puso at isipan para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Sino ang mag-enlighten sa isip at puso ng mga tao for them to understand the Word of God? It is the Lord. It is the Holy Spirit kapag pinayagan siya ng Diyos Ama. Diba? Ang ating Diyos Ama, ang decision maker, ang lahat ng desisyon, siya ang nag-decide, ibinababa lang niya sa banal na Espiritu upang ibigay sa atin, upang ipaalam sa atin. Amen. Now, again, how are we going to multiply? Surrender your life, our lives to the Holy Spirit. Siya po ang bahalang magbigay ng tulong sa atin. Huwag natin problemahin kung paano.
because the Holy Spirit Himself will make a way for us. Amen. So anong gagawin natin? Maging sensitive lang po tayo sa kilos ng banal na Espiritu. Kaya nga, we need to do the basic para buksan ng Diyos ang mga ating spiritual eyes and ears, para makita po natin ang spiritual world, para makita po natin ang mga bagay na hindi nakikita ng naked eye. Kapag close po tayo sa Panginoon because we are doing the basic, lahat po'y makikita natin, lahat po'y maiintindihan natin. At dito po papasok ang sharp discernment. Ano po? So, alam mo ba ang plan ng Diyos sa buhay mo? How will you know? Sige nga, tanungin ko po kayo. Kayo muna mag-type bago ko po sabihin ang sagot. Alam mo ba ang plano ng Panginoon sa buhay mo? Papaano mo malalaman ang plano ng Panginoon sa buhay mo? Sige po, pakitype po. Walang maling sagot. Tama lahat ang sagot ninyo. Pero pinakatama yung sagot ko. Hindi joke lang. Sige na po, pakitype na po. Papaano mo malalaman ang plan ng Panginoon sa buhay mo? At papaano mo malalaman ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Yan, nakalimutan ko tuloy ang tanong ko. Okay, sige po, pakisagot na lang po. How will you know the plan of the Lord in your life? At nakalimutan ko talaga yung isa. Hayaan niyo na mag-type na lang kayo. Papaano malalaman ang plan ng Panginoon sa buhay mo? Sa pamamagitan po ng pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. Kapag lagi tayong nagbabasa ng salita ng Panginoon, i-reveal ng Panginoon ang kanyang plano sa ating buhay. Wala po siyang hindi ipapaalam sa atin. Wala po siyang hindi sasabihin sa atin, Pastora, paano mo alam na i-reveal ng kanyang plano sa akin? Kasi po yun ang ginawa ng Panginoon kay Abraham. Sabi ng Lord kay Abraham, gusto ko to, mahal ko to, kaya kailangang ipaalam ko sa kanya ang aking plano. Ngayon, kung tayo apple of the eye ng Panginoon, lahat ng gusto ng Lord sinusunod mo, ginagawa mo, lahat ng sinasabi ng Panginoon sa kanya mga salita, lahat ng utos ng Panginoon, promise word, ginagawa natin. Walang dahilan para paglihiman tayo ng Panginoon. So anong gagawin natin sa salita ng Panginoon? Ating babasahin, ating pagtitiwalaan, ating paniniwalaan. Iba ho yung pagtitiwalaan sa paniniwalaan. When we say pagtitiwalaan, ita-trust natin. When we say paniniwalaan, that is faith. Ano po? Anong gagawin sa salita ng Panginoon? Babasahin, pagtitiwalaan, paniniwalaan. Bakit? Dahil hindi nagsisinungaling ang salita ng Panginoon. Pwede ako maging sinungaling, pwede kang maging sinungaling, pwede tayong maging sinungaling, pero kailanman ang salita ng Panginoon ay hindi pwedeng magsinungaling dahil ang ating Diyos ay hindi sinungaling. Kapag sinabi niyang mamahalin ka niya forever. Pag sinabi niyang ililigtas kita kahit anong mangyari, ililigtas ka niya. Panghawakan lang natin ang sinabi ng Panginoon. Anong tawag doon? Pakitype po. Ang tawag doon, pananampalataya. Pinanghahawakan natin ang salita ng Panginoon, pinanghahawakan natin ang pangako ng Panginoon, kahit hindi natin nakikita, kahit hindi natin narinig, nababasa lang natin, ang tawag doon ay pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita at hindi pa nahahawakan. Amen. Now, Deuteronomy chapter 7. Sabi po dito, sapagat kayo dadalhin niya sa isang mainam na lupain, lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana rin doon sa trigo, sibada, ubas, igos, bunga ng punong granada, ulibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga baturon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Now, anong klaseng buhay ang gustong ibigay ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya?
from the verses that we have read, anong klaseng buhay ang gustong ibigay ng Panginoon sa mga tao nagtitiwala sa Kanya. And that includes you and me. Pakitype po ninyo sa baba, anong klaseng buhay ang gustong ibigay ng Panginoon sa mga tao nagtitiwala sa Kanya, sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. At kasama ka doon, at kasama ako doon, at kasama tayo doon. Pakibilis po ng pagtatype. Okay. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga nag-type. Anong klaseng buhay ang gustong ibigay ng Panginoon sa mga taong nagtiwala sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya? Isang buhay na masagana, ganap at kasiyasiya. Sino may sabi ng Panginoong Jesucristo? Saan makikita? John 10:10. Ang sabi ng Biblia, dumarating ang magnanakaw and that is Satan, para lamang magnakaw, pumatay at manira. Yan ang trabaho ng kaaway ng Panginoon. Nakaaway din natin. Pero ang sabi ng Biblia, ito ang gusto ng Panginoon ibigay sa mga sumasampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Anong klaseng buhay? Ang sabi niya ay, naparito ako upang ang mga tupa, and that is us, that's tayo yun. Ano po? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Sa ibang salita ay buhay na ganap at kasiyasiya. Anong gusto ng Panginoon? Nais ng Diyos na makita ng kanyang mga anak ang purpose na kanyang inihahanda, na gusto niyang ibigay sa kanyang mga anak. Nais ng Panginoon na makita natin ang plano niya sa buhay natin para magtiwala tayo sa Kanya. Bakit? Kapag naranasan po natin ang kahirapan, hindi na po tayo mananampalataya at aasa sa Panginoon. Kaya kinakailangan na Lord sabihin sa atin, ang gusto kong buhay sa iyo, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang pangarap ko sa iyo, ang ibibigay ko sa iyo, isang buhay na ganap at kasiyasiya. At dahil may sinabi si Lord, at dahil may pangako ang Panginoon, at dahil meron tayong nababasa from the Word of God, anong mangyayari sa atin, anong gagawin natin? Tayo po ay mananampalataya at tayo po ay aasa. Bakit? Dahil meron tayong nabasa at meron tayong narinig at merong sinabi ang ating Panginoon. May kahirapan. May problema. May mga tiisin. Dahil nais ng ating Panginoon na kung dumating ang panahon na pagpalain niya tayo, hindi tayo magiging mayabang. Kahit na po pinagpala na tayo ng Panginoon, kinakailangan gusto ng Panginoon na manatili tayong umaasa, sumasampalataya at nagpapasalamat sa Kanya. Type Amen. Number 2, shows how God tests His people. We are not here para pagpalain lang po tayo ng Panginoon. Marami po ngayong nagtuturo ng prosperity gospel. Ano po? So, may mga nakikita ko. Actually, inalok na po ako. Kami po ay kinausap na po kami ni Pastor Joseph. May mga box na ilalagay sa unahan. Ilang box yun? Parang 5 box ba o 4 na box. Kailan sabi ko naman sa Panginoon, parang ayoko Lord na gawin. Hindi ko kasi alam kung, para pag, meron naman sila binibigyan ng mga verses, kailan parang hindi ko siya feel na gawain. Ano po? So, ang tawag po ng mga prosperity gospel. At ang sabi po nila, nais daw ng Diyos na pagpalain tayo. Now, kung ito po ang nais ng Panginoon, na pagpalain lang tayo, wala nang problema. Wala nang tiisin, wala nang kahirapan, wala nang pagsubok. Pero alam nyo ba, visible nakikita natin, naranasan natin, naramdaman natin alin ang mga tiisin, ang pagsubok at ang kahirapan. Bakit? Kasama po sa buhay natin yan. Ang sabi nga ng Biblia, kakambal ng pagkatawag sa atin ay ang pagtitiis. Tinawag tayo ng Panginoon para magtiis. Tanggapin natin yun.
At ang sabi naman ng Panginoon ay, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Anuman ang ating maranasan na paghihirap, na pagtitiis, na pagsubok, kasama natin ang Panginoon. At ito ang kanyang pangako, I will never, never, never leave you nor forsake you. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Kasi di ba sabi ko kanina, hindi sinungaling si Lord. Si pastora minsan sinungaling pa, pero si Lord hindi siya sinungaling. Amen. We want blessings at gusto rin po ng Panginoon na pagpalain tayo. Pero bago tayo pagpalain ni Lord, meron muna tayong gagawin. Sabi po ng Deuteronomy chapter 8 verse 2, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Ngayon, ang tanong ko po ito, bakit may pagsubok? Ang sabi ho ng Biblia, upang maging mapagpakumbaba tayo. Sinusubok tayo upang alamin ano ang nasa loob ng ating puso. Kasama po sa buhay natin ang pagsubok ng Panginoon. Bakit sinusubok tayo ni Lord? To know what is inside our hearts. Hindi ba alam ng Diyos, ang laman ng puso natin? Alam ng Lord yan. In fact, wala pong bagay na nalilihim sa ating Panginoon. Now, naalala niyo ba kung paano po pinili ng Panginoon si Haring David? Ano po ang sabi ng Biblia? Paano pinili ng Panginoon si Haring David? Sabi ng 1 Samuel 16 verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, ang kausap po ni Yahweh si Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Amen. Sana all. Sana all tumitingin sa puso at hindi sa panlabas na anyo. Diba? Now, tanong. Pakitype po ninyo ang sagot sa baba. Saan tumitingin ang Panginoon kapag kaharap niya ang isang tao or lumalapit sa kanyang isang tao or nagpipray ang isang tao or sumasamba sa kanyang isang tao or nagpupuri sa kanyang isang tao? Saan tumitingin si Lord? Pakitype po ninyo sa comment box. Saan daw tumitingin si Lord kapag may lumalapit sa kanyang tao? Or kapag tumitingin siya sa isang tao, saan daw si Lord tumitingin? Salamat po sa mga nag-type. Si Lord ay tumitingin hindi sa panlabas na kaanyuan, kundi ang ating Panginoon ay tumitingin sa puso ng lahat ng mga taong lumalapit sa Kanya. Amen. Now, ano ba ang katangian ng salita ng Panginoon? At ano ba ang kayang gawin ng salita ng Panginoon? Uulitin ko po, ano ang katangian ng salita ng Panginoon? Ano ang kayang gawin ng salita ng Panginoon? Sabi ng Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ano ang katangian ng salita ng Panginoon? Buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak. Ang salita ng Panginoon, magkabila ay talim. Kahit alang isaksak mo, makakasakit. Kaya nga 'di ba, may mga pagkakataon, nagtuturo ako, nagpipreach ako, anong sabi mo? Parang pinaparinggan ako ni Pastora, parang alam ni Pastora ang buhay ko. Hindi ko alam ang buhay mo, pero alam ni Lord ang buhay mo. Hindi ko alam ang ginagawa mo, pero alam ni Lord ang ginagawa mo. Bakit? Walang bagay na nalilihim sa Panginoon. Gawin mo man ang isang kasalanan sa madilim. Ang sabi ng Biblia, ang madilim na yan, maliwanag sa paningin ng Panginoon. Amen. Uulitin ko po, ano ang katangian ng salita ng Panginoon? Buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak. Next, ano ang kayang gawin ng salita ng Panginoon? Kaya niyang tumagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu.
sa mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso ng tao. Kaya wala po tayong maililihim sa ating Panginoon. Okay? Ulitin ko, wala tayong kayang ilihim sa ating Panginoon. Bakit? Mayroong ginagawa ang salita ng Panginoon. Anong ginagawa ng salita ng Panginoon? Siya po ay lumalangoy, iniikot niya po ang ating buong katawan. Kanya pong sinasaliksik ang ating buong katauhan kung wala itong ginagawang kasalanan. Kung ito po ay malinis upang maipresent ang ating buhay, ang ating sarili sa harapan ng Diyos Ama, paano niya ipresent? Isang haing buhay banal upang maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Sino nagpipresent? Ang banal na Espiritu. Nagbibigay ang Diyos ng pagsubok para sa ating kapakanan. Hindi po para tayo pahirapan. Para sa ating kabutihan. Hindi po para tayo ay ilaglag. Okay? Bakit? Para makita po natin ang ating lakas at ang ating kahinaan. Ulitin ko po, nagbibigay sa atin ng pagsubok ang Panginoon. Para ano? Para sa ating kapakanan at para sa ating kabutihan. For us to know our strength and our weaknesses. Ang response natin sa pagsubok, sa problema, sa tiisin, ano pong dapat na response natin? Pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Now, sabi ng Matthew chapter 7 verse 20, kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Papaano makikilala ang mga huwad o peke na tagasunod ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang gawa? Madadaya tayo kapag hindi ipinakita sa atin ng Diyos ang ating kahinaan. Ano po? Madidisib tayo ng kaaway. Dapat alam po natin ang ating weaknesses. Sa pamamagitan ng kahirapan at tiisin, kung tama ang ating puso, mas magiging malalim ang ating pagmamahal at pagtitiwala sa ating Panginoon. Di ba? Pagkatapos ng pagsubok, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Tama ho ba? Naalala ko po yung nangyari po sa akin noong 2015. Grabe. Nung nasa proseso po ako, parang hindi ko na kaya. Parang sabi ko nga sa Lord, uuwi na ako, Panginoon. Ayoko na dito. Gusto ko na doon, kasama ng Panginoon. Doon, wala sa akin magpapaiyak, wala sa aking mananakit, wala sa aking mambabaliwala. Kasi doon puno ng pag-ibig, puro pag-ibig doon, unlike here. 'Di ba? Dito sa mundo, mararamdaman mo, OP ka. Kahit wala kang ginagawa, kinakagalitan ka. Wala ka namang kaalam-alam. 'Di ba? So, ayan. Pagkatapos ng pagsubok, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at dapat po tayong pasalamat sa Panginoon. Bakit? Dahil aminin man po natin o hindi sa mga pagsubok na ibinibigay ng Panginoon sa atin, tayo po ay natututo at lumalakas ang ating pananampalataya. Amen. Ulitin ko po. Sa bawat pagsubok, sa bawat tiisin, sa bawat kahirapan na ating nararanasan, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Bakit? Dahil aminin man po natin o hindi, tayo po ay natututo at lumalakas ang pananampalataya natin dahilan sa mga bagay na ito na nagpapahirap sa atin. Ang ating pananampalataya dadagdagan, mas lumalapit tayo sa Panginoon, mas lumilimit ang ating paglapit sa Panginoon. Bakit? Dahil nakikilala natin na wala tayong magagawa apart from God. Amen. Now, ano ang ginagawa sa buhay natin ng mga problema at pagsubok? Ang sagot, pinapalakas ng mga problema at pagsubok ang ating pananampalataya. Hindi lang po pinapalakas, kundi pinapatatag din ng mga pagsubok, ng mga problema, ng mga tiisin, ng mga kahirapan ang ating pananampalataya. Uulitin ko po,
Magalak tayo, matuwa tayo, magdiwang tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon dahilan sa mga pagsubok, dahilan sa mga problema, dahilan sa mga kahirapan, dahilan sa mga tiisin. Bakit? Because of that, lumalakas ang ating pananampalataya. Because of that, tumitibay at tumatatag ang ating pananampalataya at lumalago ang ating pananampalataya dahilan para mag-level up ang ating pananampalataya. Kaya nga di ba yung dating balat sibuyas, hindi mo lang mangitian, aalis na. Hindi mo lang makamayan, aalis na. Ngayon, kahit wala nang bumabati sa'yo inside the church, andun ka pa rin. Bakit? Dahil tumibay, tumatag, lumago ang iyong pananampalataya dahilan sa mga bagay na iyong nararanasan at aking nararanasan. Pinapatapang po tayo ng mga pagsubok, tiisin, kahirapan at problema para malabanan natin ang hamon ng buhay sa mundong ito. Ano ang mundong ito? Training ground natin. Tayo po niya tulad ng salita ng Panginoon sa isang sundalo. So, dito po tayo tinuturuan na makipagbarilan. Dito po tayo tinuturuan na magtago, na i-shield ang sarili natin para hindi po tayo tamaan ng bala ng baril. Amen. So sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 3, tinuruan nga kayo magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipuunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Makikita po natin sa verse na ito ang malasakit sa atin ng Panginoon. Anong ginagawa ni Lord? Nagtuturo ang Diyos para po tayo ay magpakumbaba. Ginutom niya ang mga Israelita sa ilang, sinadya ng Panginoon na gutumin sila, sinadya ni Lord na hindi sila bigyan ng pagkain. Bakit? Upang matutong humingi at matutong umasa sa Panginoon. May mga pagkakataon po siguro nakikita mo, wala akong ganito, wala akong ganyan, pero si kapatid na ganito, may ganito, ang dami-dami. Si kapatid na ganito, sagana-sagana. Pero bakit ako wala? Bakit nga? Kasi gusto ng Panginoon na matuto tayo. Matuto po tayong magpakumbaba at umasa sa Panginoon. Sukdulang wala tayong gawin. Naalala ko lang po, sa gaso namin, ngayong malaki na ako si Tiben, nakakausong ko na, nakakatulong ko na. Marami siyang mga sinasabi sa akin na minsan hindi ko tinatanggap. Bakit ko po hindi tinatanggap? Kasi sabi ko sa kanya, si Lord nang bahala dyan. Basta dito ka sa church, mag-practice tayo, manalangin tayo, magbasa tayo ng Biblia. Hayaan mo na, Lord, ako umira siya sa negosyo na yan. Sabi ko sa kanya, marami nagnakaw sa atin, pero anong ginawa ng Lord? Pinalis ng Panginoon. Ito po kasi ang pananampalataya ko. Poprotektahan ng Panginoon ang lahat ng mayroon tayo. Di ba sabi sa akin ng Lord? January 11, 2020, bago pumutok ang Bulkang Taal, that was Saturday, andun kami sa Manila, nanonood kami ng concert ng Planet Shakers. Ang kanta ay, For God is on the throne, He is in control. Iyak ako ng iyak, iyak ako ng iyak, iyak ako ng iyak. Ganyan ako ng ganyan. Tapos maya-maya yung babae sa unahan ko, humarap sa akin at inakap ako. Nang akapin niya ako, alam niyo ba kung anong naramdaman ko? It's the embrace of the Heavenly Father. Nang akapin niya ako, iyak ako ng iyak, hagulol ako ng hagulol. Tapos binulungan niya ako, what matters to you matters to Him. At ang narinig ko po ay hindi ang tinig ng babaeng ito. Ang narinig ko po ay tinig ng Diyos Ama na sinasabi sa akin ng Diyos Ama, kung anong mahalaga sa iyo, mahalaga sa akin. Kung anong mahal mo, mahal ko rin. Kung anong iingatan mo, iingatan ko rin. At kinabukasan, linggo, nag-preach ako dito, nag-church kayo. At nag-uwian tayo, pagdating ng alas 5, andito pa rin ako. At anong nakita ko, binidyohan ko ang Taal Volcano pumuputok. Pag uwi ko ng bahay, sumilip ako sa terrace namin at ang nakita ko, sa halimbayan, may kidlat, may kulog, may mga maiitim na usok, ang ganda niya, super ganda niya. At anong ipinalala sa akin ng banal na Espiritu? Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises sa burning bush. It's the power of the Lord. Ang
nagpapaalala sa atin sa salita ng Panginoon, banal na Espiritu. At alam niyo ba, kahit namamatay ako, hindi ko makakalimutan ng karanasan na yan. Sabi nila, delikado ang bulkan, iba, nakita ko. Nakita ko ang kapangyarihan ng Panginoon. Nakita ko ang pag-iingat ng Panginoon. At sasabihin ko sa inyo, ipapalala ko sa inyo, ni isa, walang nagutom sa inyo. At walang nagutom sa atin. Bakit? Sobra-sobra ang biyaya ng Panginoon. Tama ang salita ng Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya sa Diyos, hindi niya pababayaang humingi ng tinapay sa kapitbahay, hindi niya pababayaan na mamalimos. Amen. God is good. God is great. You type amen. Hallelujah. Diba? Paniwalaan natin yung kasi ng totoo. Ayan. Parang kahapon, Saturday ay 270 to 275. Parang sabi doon sa, nagpa-rinse kasi ako ng kuko, parang sabi 300 plus na raw. Iniisip ko, kaya naman lindol na yun doon sa Taal Volcano. Hindi na natapos ang lindol na yun. Pero ang daming iyon sa loob ng 24 hours. Pero naniniwala ko, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Biblical yan. O sige, i-type mo. Saan makikita? Book, chapter, in verse, na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Clue, nasa Old Testament. Anong simula ng book? Letter I. Okay na bahala. I-check ko na lang kapag natapos na ako mag-preach kung sino meron tamang sagot. Hindi ko sasabihin, bahala kayong maghanap. Saan makikita ang mga wordings na ito? Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Nasa Biblia ho yan. Saan makikita sa Old Testament? Anong simula ng book? Letter I. Oh, hulaan nyo anong book, chapter, in verse. Kompleto, kasi madali lang. Ilang beses ko na ako sinabi sa inyo yan. Kaya alam nyo, napakalagang binabasa sa salita ng Panginoon. Hindi ka lang natututo. Tumatatag ang pananampalataya mo, lumalago ang pananampalataya mo, napapalapit ka sa Panginoon. Bakit? May kapangyarihan ang salita ng Panginoon sa lahat ng mga tao sumasampalataya dito. Pero kung wala kang pananampalataya, kahit basahin mo ng basahin sa salita ng Panginoon, kahit magbalik-balikan mo yan, wala yung kapangyarihan sa'yo. Bakit? Hindi ka naman sumasampalataya. Uulitin ko. Ang salita ng Panginoon ay mayroon lang kapangyarihan sa mga taong sumasampalataya sa salita ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Kung wala ang salita ng Panginoon, walang kapangyarihan ng Diyos Ama. Ano ang salita ng Diyos? It's Jesus. It's the Son of God. Di ba inaral natin nung Wednesday? Ano ang Father? Decision maker. Ano si Jesus? The Word. The Word of the Father. Ano ang Holy Spirit? The Holy Spirit is the power and wisdom of the Father. At dahil siya ang power and wisdom of the Father, siya ang lumikha ng mundo. Ang lahat ng ating nakikita sa mundong ito, nahahawakan at nai-enjoy, ito ay bunga ng karunungan at katalinuhan ng banal na Espiritu. Kaya mahalin natin ang banal na Espiritu at sabihin natin, I love you, Holy Spirit, 24/7. Hallelujah! Paggising mo sa umaga, I love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Trinity. Kasi ganun sila. They are longing for the love of their children. They are longing for the love of their people. Hindi yung paggising mo sa umaga, ang hanap agad ay tasa. Mainit na tubig. Huwag yun. Paggising sa umaga, hawakan ng Biblia, hawakan ng daily bread, hawakan ng prayer list, at lumuhod sa harapan ng Panginoon because that kneeling down before the Lord, that is your power sa loob ng buong maghapon. That is your power 24/7. Ang isang taong hindi nagpipray, wala siyang kapangyarihan. Ewan ko kung nasabi ko na ito sa inyo. Yung isang midweek service natin na ang kanta ay ano nga kanta yun? About the Holy Spirit, na ang kumanta po ay si Jen. 'Di ba? Sabi sa akin ng Lord, sabi sa akin ng Banal na Espiritu, walang power. Tumayo ako ng kama, bumalik ako ng kama, umupo ako, pinakinggan ko ulit. Wala raw power. Hindi pwedeng walang power ang ministry time, ang music team. Hindi pwedeng walang power. Kasi kung walang kapangyarihan ng music team, anong ginagawa nila dito? So sabi ko, anong gagawin ko? Do the basic. Magpipray kami, sasamba kami, mag-aaral kami ng salita ng Panginoon. Paano tayo bibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagsamba, at pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen.
Nasaan na po tayo? Yan. Sinadya ng Diyos Ama na hindi bigyan ng pagkain ng mga Israelita. Bakit? Upang matuto silang humingi at umasa sa Kanya. Upang ipaunawa sa kanila upang ipaunawa na wag lang nating pagsikapan ang mga bagay sa mundo, mas higit nating pagsikapan ang pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Kasi sabi ni Jesus sa Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang sinasabi ng Diyos Ama, and that is in His Word. Ano po? Itataas natin lagi ang salita ng Panginoon. Uulitin ko, ito ang kapangyarihan ng Panginoon sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Now, papaano may papakita natin ang malasakit sa ating Panginoon? O papaano may papakita ng Panginoon ang malasakit niya sa atin? Number 3, God's participation in our lives. So nais ng Diyos na tandaan natin na pinagmamalasakitan niya po tayo. Sabi ng Deuteronomy 8 verse 3, tinuruan niya kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ngayon, may kasumpa pala, ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay na nabubuhay, kundi sa bawat nagmumula sa bibig ni Yahweh. Papaano pinagmamalasakitan ng Panginoon ang mga taong sumasampalataya sa Kanya? Papaano niya pinagmalasakitan ang bansang Israel nang ilabas niya sa bansang Ehipto? Pinakain niya ng mana. Nasaan sila? Nasa ilang. No market, no groceries. So pinakain niya ng mana para mabusog. Binigyan sila ni Lord ng mana. Ano ang mana? Pagkain ng mga anghel. Biro mo yung pagkain ng anghel sa langit, ibinagsak ng Panginoon, ipinakita ng Panginoon noon. Hanggang ngayon sa ating kapanahunan, ipinapakita ng Panginoon na sukdulan niyang ibagsak ang pagpapala sa atin para makita ng ating mga mata, para may provide ang pangailangan natin, gagawin ng Panginoon para lang masabi niya sa atin na mahal kita. Hello, mahal na mahal ka ni Lord. Huwag mong pag-alinlangan ng kanyang pagmamahal. Pag-alinlangan ng pagmamahal ng tao kasi ang tao sinungaling, si Lord siya sinungaling. Pag sinabi niyang mahal ka niya, kahit anong mangyari. Amen. God does humble His people. Ginutom niya ang mga Israelita. Matinding pangangailangan ng pagkain. At ipinaranas ito ng Panginoon sa kanyang bayan. Bakit? To teach them what? Sige, kayo muna sumagot ako sabihin. Okay, bakit ginutom ni Lord ang mga Israelita? Bakit niya sinubok? Bakit niya pinahirapan? Anong dahilan? To teach them, binilang 8 letters, 8 letters, English. Ginutom niya ang mga Israelita, pinahirapan niya, pinaikot-ikot niya sa ilang. Bakit? Ano ang kanyang ituturo? Kasi nakita niya ang kabalitaran ng sagot ninyo. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo dadalahin sa lupang pangako hanggang hindi kayo nagbabago. Hindi ko pagpapalaan ng buhay nyo hanggang hindi kayo nagbabago. Ano yung isang bagay na tinuturo ng Panginoon sa bansang Israel na hanggang ngayon gusto niyang ituro sa atin? Ano yung isang bagay na gusto makita ng Panginoon sa bansang Israel na sa ating kapanahunan ay gusto niyang makita ng Panginoon? 8 letters, English. Ano yon? Salamat sa mga nagsagot. Ang sagot po ay humility. In Tagalog is pagpapakumbaba. Gusto ng Panginoon na makita ang kapakumbabaan, ang humility sa atin bago na tayo pagpalain. Kwento. Naalala ko po nung maliit pang bahay namin, mahaba pa ang terrace namin na makitid. Nakita ko yung passbook namin sa RCBC. 1 milyon ang laman, 1 milyon. Sabi ko, nakatitig ako sa passbook ko, sa passbook namin. Kaya ko na palang bilhin lahat. Pag gusto ko ng alahas, kaya kong bumili. Pag gusto ko ng lupa, kaya kong bumili. Grabe, mayaman na pala ako. Alam nyo ba, after a week ko, ano nangyari? Na-reveal sa amin, ito nag-deliver sa amin ng gas, si Kulot,
ay nakadispal ko ng 1.3 million. Ay, grabe ang aking iniyakan. Nagtitipid nga ako, tapos ipansasabong niya lang. Tapos kami ang magbabayad. Awa ho ng Lord. Hanggang ngayon ay binabayaran ko pa. Ang utang ho ni Kulot sa amin ay 300,000 humahigit na lamang naman. From 1.3, 300,000 na lang humahigit. Nakabayad na ho siya ng 1 million. At nakabayad na rin ako ng 1 million doon sa Sales, sa Doris Commercial. Diba? Ang yabang-yabang ko, may 1 milyon na ako sa bangko, kaya ko palang bilihin lahat. Tapos nung maribil yung 1.3 million na dispal ko ni Kulot, ay mahirap pala ako, ay pulubi pala ako, ay wala pala akong pera. O diba? Anong itinuro ng Panginoon? Kapakumbabaan. At alam niyo ba, tinandaan ko yun. Sabi nga po na yun, sabi ni Oliver, sabi ng ibang mga kabataan, ang ganda raw ng bahay namin. Pero alam niyo ba, hindi ko nakikita ang magandang bahay namin. Hindi ko siya nakikitang maganda. Wala lang, uuwi ako, matutulog ako, aalis ako, uuwi rin ako, ganun lang. Pahingahan ng bahay. Pwede ko pinakikita yung kagandahan. Bakit? Nilagyan ng Panginoon ng aking puso ng kapakumbabaan. Paano niya nilagyan? Pinaiyak niya ako. Tinakot niya ako. Alam niyo bang pinagmura ako ng Doris Commercial? Nag-church tayo, nakatago ako sa sulok, tinatawagan ako ng may-ari ng Doris Commercial, ng Sales. Minumura niya ako habang nag-church tayo. Anting din nun. Pero salamat sa kabutihan ng Panginoon. Bakit ho? Friend na ho kami ngayon. Close na ho kami ngayon. Hindi na ho niya ako minumura. Pastor, anong ginawa ng minumura kanya? Wala ho. Hindi ho ako sumasagot. Wala ako sinasabi. Dahil tama naman sila. Naging pabayarin ho kami. Kaya sabi ko sa inyo, yung problema, yung pagsubok, yung tiisin, magtiis lang tayo, wag lang tayo magreklamo, magpakumbaba lang tayo sa harapan ng Panginoon. Darating ang panahon, matatapos din yan. At kapag natapos na po yan, ang kapalit niyan ay pagpapala, and the people of the Lord will say, type, Amen. Diba? Masarap sa Lord. Masarap na kaakap ang salita ng Panginoon. Masarap na kasama ang salita ng Panginoon. Amen. So, ulitin ko po, matinding pangailangan ng pagkain, di ba? Naalala ko si Tibo no isang araw. Galing ko kami sa devotion sa Agoncillo. Inang ang aking anak parang mamamatay, galit na galit, wala siyang pagkain. Siya daw, gutom na ako. Surang-surang ko sa kanya, parang hindi ka sanay mag-fast eh. Kami nasasakyan, kami nag-aaway. Tanong pa lang naman, mauutas na ho. Sabi ko, hindi ka kasi inom ng tubig. Ay, ayaw ko nga ng tubig, gusto ko may pagkain. Abo? Ako surang-sura. Alam niyo yun? Ganon katindi ang pangailangan ng tao sa pagkain. Ang tao kapag walang pagkain, papatay. Pastorat, hindi mo naman. It's biblical. You read the Word of God. Nasa Old Testament ho yan. Walang makain ng 2 babae. Anong kinain nila? Yung anak nila. Niluto. Basaan niyo po salita ng Panginoon. Ipinaranas ng Panginoon ang kahirapan, ang gutom sa kanyang bayan. Bakit? Upang turuan silang magpakumbaba. Minsan ganito po tayo, kinakaya natin kahit hindi natin kaya. Hindi tayo humihingi ng tulong sa Panginoon, samantalang He is always waiting naman to help us. Bakit? Because we do not trust the Lord. We trust man. We trust our strength. We didn't trust the Lord. Samantalang sa Kanya nanggagaling ang lahat. Sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 18, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kaya yung hindi mga nagtatights dyan. Grabe, alam niyo ba na meron ako isang kapatid na iniyakan? Kasi ayaw niyang mag-tights. Ay that time kailangan ng church ng pera. Umiyak ko, literal akong umiyak. Kasi isa siya sa mga inaasahan ko na tutulong sa church. Parang yun po yung bumaha dito sa church ng hanggang bewang ba yun, Archie? Archie, hanggang bewang ba yun? Parang yun po yun. Abi bumaha sa church hanggang bewang. Lahat ho ay basa. Wala hong magamit.
gamit, basa ang mixer, basa ang lahat ng microphones, yung 4 na projector ay basa, basa ang camera, basta basa ho ang lahat. Ilang daang libo yun na nabasa na kinakailangan namin gumawa ng paraan kasi next Sunday, gagamitin namin ulit yung mga gamit na yun na nabasa na kinakailangan namin, ano yung kinakailangan namin kumuha? Hindi naman yun yung word. Kinakailangan namin, Kinakailangan namin, yung word. Kinakailangan namin maghanap. Kinakailangan namin bumili ng projector, bumili ng camera, bumili ng mixer, bumili ng microphones. Ay, grabe. Laptop lang ho ang hindi nabasa. Laptop ni Oliver at saka yung laptop ko na Dell. Kasi yung laptop ko, dala ko sa bahay. Yung laptop ni Oliver, konti na lang basa na. Iyak ko talaga ako nun. Pero salamat sa Lord. Alam niyo kung bakit? Kahit wala siya, kahit hindi siya magbigay, tatayo ang church ng Panginoon. At alam niyo ba, nang lumuwas kami, pagbalik ho namin dito, kumpleto ang aming dala. Lahat ng nabasa, napaltan, mas magaganda, mas mahal. Bakit? Hindi kami mayaman. We are not the provider of this church. Kinikilala namin ang kapangyarihan ng Panginoon, ang yaman ng Panginoon, ang tulong ng Panginoon. Si Lord yun! Marami ho akong kwento na hindi ako magsasawang ikwento. Tandaan mo, hindi may trabaho ka at hindi ka naging mayaman at hindi ako naging mayaman dahil sa aking lakas. Kundi si Lord ang nagbigay sa atin ng trabaho at si Lord ang nagpayaman sa atin at naging great provider natin. Type amen ang lahat ng pinagpala ng Panginoon ngayon at ng mga nagdaang panahon at sa mga darating na panahon. Type amen! Nakikita ka ni Lord at pagpapalain ka ng Panginoon kung hindi mo siya pagdadamutan. Hallelujah! Sabi ko sa music team at sa mga taong malalapit sa akin, yan ang wag mong gagawin. Wag na wag mong pagdadamutan si Lord. Totoo ho yan. Hindi ho ako panatiko. Sinasabi ko lang ho kung ano ang totoo. Sinasabi ko lang ho kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. Naalala niyo si Safira? At saka si Ananias ba yun? Si Safira at saka si Ananias? O yung mga apostol nagbenta ng bahay, ng lupa, ibinigay nila kay Peter. Sabi nila, Apostol Peter, ito po yung mga pinagbilan namin. Salamat. Sige, ibigay ko sa ganito, papakinig ko sa ganito, sa ganyan. Itong dalawang mag-asawa na inggit. Nagbenta rin sila ng lupa. Dumating ang lalaking una, sabi niya kay Pedro, ito pong aming pinagbilhan. Sabi ni Pedro, yan lang ba talagang pinagbilhan ninyo ng lupa? Opo. Sabi ni Peter, bakit ka nagsinungaling sa banal na espiritu? Nakasagot pa ang lalaki, hindi na. Ano nangyari sa kanya? Natumba, patay. Inilibing. Nang pabalik naman naglibing, dumating naman si babae. Yung asawa, anong sabi ni Peter? Talagang ito lang ba ang pinagbilhan ng lupa ninyo? Sabi ni Safira, opo. Sabi ni Peter, bakit nag-connive kayong dalawa na lokohin at pagsinungalingan ang banal na espiritu? Ayan, dumarating ang naglibing sa asawa mo at ngayon ikaw naman ang kanilang ililibing. Ano nangyari sa babae? Bumagsak, natumba, patay. Alam nyo, nakakatakot si Lord. Uulitin ko, anumang mayroon tayo, hindi tayo nagkaroon dahil sa ating sariling lakas. Sabi ng Deuteronomy 8 verse 18. Ang Diyos ang nag-provide ng lahat ng mayroon tayo. Amen. Bigyan yung tithes nyo. Hindi yan sa'yo. Magbigay tayo ng tithes natin para ng ikapo natin, para pagpalaing ni Lord and Church. Kapag pinagpala ni Lord and Church, kasama kayo doon kasi lahat ng papasok sa Christianites Fellowship,
lahat ng sumasama sa online service natin, kahit ikaw ay galing sa ibang church, dahil sumama ka, pumasok ka sa Christianized Fellowship, kasama ka sa mga pagpapalain ng Panginoon. Dadaluyan ka, aagusan ka ng pagpapala na ibibigay ng Panginoon sa Christianized Fellowship. Bakit? Ang mga tao sa loob ng Christianized Fellowship, marunong sumunod, marunong makinig, marunong matakot sa Panginoon. Alam niyo ho, pagkokonti ang tithes ko, nalulungkot ako. Sabi ko sa Lord, Daddy, kukunti yung tithes ko, kukunti yung pera mo. Kasi gano'n naman sa negosyo, hindi laging marami. May panahon ko konti. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Now, anong ginagawa ni Lord sa kanyang mga anak? Anong ginagawa ni Lord sa mga nagmamahal at sumusunod sa Kanya? Binibigyan niya ng kayamanan. Anong klaseng kayamanan? Spiritual riches. Nalala ko sabi po ni nanay, minsan nagpunta ho ako doon, sabi niya, natutuwa daw siya kasi ang dami-dami nilang pagkain. You read the Jeremiah. Kayo na maghanap. Hindi ko na nasabi sa inyo ang chapter and verse. Basta nasa Jeremiah siya. Ang sabi ho doon, ang taong nagmamahal kay Lord, papasaganain ng Panginoon sa pagkain. Sa bahay po, ako naman nagdi-diet ako, hindi ako ganun kumakain. Sila nagdi-diet din. So ang malimit lang kumakain sa bahay, si Tiban at saka si Sheila. At saka yung mga pagkain ho, di hati-hati kay Mean, kay Jess at saka sa dalawang sekretarya. Naisip ko nga kahapon, sabi ko, tataba ang dalawang ito. Kasi kain na sila ng kain. Alam niyo po yun, kapag tayo po nagmamahal sa Panginoon, tayo po ay papasaganain ng Panginoon sa lahat ng bagay. As long as we obey the Lord, hindi po niya tayo pagkukulangin sa material things at sa spiritual things. Bakit? May kakayahan ng ating Diyos na magbigay ng lahat ng bagay na ating pangailangan. Bakit? Dahil siya ang pinagmumula ng lahat ng bagay. And those things, kayang ibigay sa atin ng Panginoon kung tayo ay makikita niyang sumusunod at may takot sa Kanya. Hindi lang dahil, meron po tayo, hindi lang dahil sa tayo masipag at masikap, kundi dahil mayroon po tayong pananampalataya. Amen? Now, anong pangarap ng Panginoon sa buhay ng mga sumasampalataya sa Kanya? Ano ang gustong ibigay ng Panginoon sa mga sumasampalataya, nagmamahal at may takot sa Kanya? Number 1, gusto niyang pagpalain ka. Pagpalain tayo. God wants to prosper us. Anong gagawin natin? Trust the Lord. God has good intentions for those sufferings. Kahit na maraming problema, pagsubok, tiisin ka at umiiyak ka. Papatatagin ka ng kahirapan na yan. Papalaguin ang iyong pananampalataya. Papatibayin ang iyong pananampalataya. Anong gagawin natin? Maniwala at magtiwala tayo sa Panginoon. Even in difficult times. Ulitin ko, magkaiba po yun. Magkaiba ang maniwala at magtiwala. Ang maniwala is faith. Ang magtiwala ay trust. Magkasama po sila, hindi po sila pwede maghiwalay. Number 2, God will try our hearts. Susubukin ng Panginoon ang ating puso. So, anong gagawain mo ngayon? Anong gagawain ko ngayon? Anong gagawin natin ngayon? Expect trials. Learn from them. Pinapayagan ni Lord ang kahirapan, ang tiisin, ang problema, at ang mga pagsubok to nurture a deeper faith in us. Bakit? Para may dahilan siya na pagpalain tayo. Number 3, let God be involved in your life. Hayaan mo na si Lord ay pumasok sa buhay mo. Isali mo siya sa buhay mo.
Lahat ng plano mo, lahat ng gagawin mo, sabihin mo muna sa Kanya. I-acknowledge mo siya sa buhay mo. Let us welcome God in our lives. Let Him stay. Work with Him. Amen.
Para mabless po ang Panginoon sa atin, let us ask Him a pure heart. Hilingin po natin sa Kanya na bigyan tayo ng isang pusong dalisay at isang pusong tapat. Amen. So tayo po ay mag-pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Ama sa natapos namin Lord na pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Lord sa natapos namin pagkikwentuhan, Panginoon. Salamat Lord sa banal mong Espiritu na nakasama namin, O God. Salamat Holy Spirit sa pagpapaliwanag mo sa amin ng iyong mga salita. Salamat Lord dahil nalaman namin today na nais mo na kami pagpalain. Sinusubok mo ang aming puso upang malaman namin ang strength at ang weakness namin, Panginoon, at upang turuan mo kami magpakumbaba. Salamat din, Lord, dahil ninanais mo na sumali sa buhay namin, sumama sa buhay namin. Napakabuti mo, Lord, sa aming mga buhay. At hayaan mo lang, Lord, na when you look at this heart of ours, Panginoon, makita mo ito, Lord, na dalisay, makita mo ito, Lord, na nagtatapat sa iyo. Kung nakita mo ito, Lord, na may kapintasan, hinihiling ko sa iyo, Lord God, patuloy mo ito, Lord, na i-purify. Patuloy mo ito, Lord, na linisin. At ikaw ang patuloy na maging Diyos ng pusong ito, O God. Ng puso namin, Panginoon. Samahan mo kami at patuloy na patnubayan. At ipaalala mo sa amin, Panginoon, kailangan namin ng problema, ng tiisin, ng mga kahirapan upang malaman namin ang strength at weaknesses namin, Panginoon. At kailangan din namin, Lord, na magpakumbaba sa mga problema, tiisin namin naranasan, Panginoon. Ipaalala mo sa amin lagi, Lord, na ang gusto mo lang naman, matuto kayo magpakumbaba sa banal mong harapan para kung dumating yung panahon na pagpalain mo, Lord, ang buhay namin, mapagpakumbaba pa rin kami, Panginoon. At alam namin, Lord, ang lahat ng plano mo sa aming mga buhay ay para sa aming ikakabuti, para sa aming ikakaayos, Panginoon. Salamat, Lord, dahil tinawag mo kami. Salamat, Lord, dahil natagpuan mo kami. Salamat, Lord, dahil iniligtas mo kami. And because of that, Father, nai-enjoy namin ngayon, Panginoon, ang pagiging isang anak mo. Ang privilege, Panginoon, ng pagiging isang mamamayan tagalangit. Patuloy mo, Lord, na pagpalain ang mga anak mo na nakasama ko today, this morning. At ikaw, Lord, ang patuloy na magpala sa kanilang mga buhay. Ingatan mo sila, Panginoon. And show them that you really are our great provider, Lord. Ang lahat ng pangailangan nila, Lord, sa loob ng isang linggong darating, ikaw po ang magbigay, Panginoon. And open their spiritual eyes and ears, Lord God, for them to hear you and to see those things, Lord, na ginagawa mo sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord, sa mga testimonies, sa mga kwento, Panginoon, na naririnig namin. And because of those things, Lord, nakikilala ka namin na patuloy at nakikita namin, Lord, na ikaw ay gumagawa at kumikilos sa buhay ng mga anak mo. Thank you so much, Lord God. Bless your people as we bless you, as we trust you, as we obey your word, Panginoon. Patuloy mo lang, Lord, na ibuhos ang iyong pagpapala. Buksan mo, Lord, ang durungawan sa langit at hayaan mo lang, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na maging pagpapala kami sa mga kapatid namin dahil pinagpapala mo rin po ang aming mga buhay. Thank you, Father, and help us, Lord God, to be faithful to you in all aspects of our lives. Salamat, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amin pong dalangin ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. God bless you at patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng Panginoon sa loob ng isang linggong darating.